Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Angelo dito sa ating dulang Love and Memories. Nakita kami ni Rodel na sabay ni Berna na kumain. Kaya nainggit siya. At may naisip na plano para iwasan ko si Berna. Masaya rin si Inay nang sabihin ko na nakita ko na ang babaeng niligawan ko. Kaya sinabihan ni Inay si Itay para tulungan ako kung paano manligaw sa babae. Minsan na nagkasabay uli kami ni Berna na kumain, ay nag-ingit-ngit si Rodel at gusto rin niyang makasabay na kumain si Berna. Talagang listo ang muko ngayon. At nunahan pa ako kay Berna. At sabay pa silang kumakain. Hindi pwede ito. Kailangan ako ang dapat nakasabay ni Berna na kumain dyan. Bukas, lalapitan ko si Berna. At aanyayahan ko din siya na kumain dito sa restaurant na to. At sana'y mapagbigyan niya ako. At kapag pumayag siya, saka ako sasabihin ako ay manliligaw sa kanya. At dapat ako ang sagutin niya. Alam kong magugustuhan niya ako. Dahil nasubukan ko ng nanligaw ng mga babae. At hindi ako namigo. Kaya gagawa ko ng paraan para maging kami. Magiging akin ang Berna na yan. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Ano bang sasabihin mo, Berna? Parang nag-alala ka na dapat. Kwan po kasi, Mami. Nakita ko si Rodel na kumain dito. Doon siya umupo sa may dulo, tabi ng pintuan. Oh, anong problema? Wala naman siyang ginawa, kundi kumain lang, di ba? Opo, Mami, pero parang masakit ang loob niya dahil nakita kami ni Angelo na sabay na kumain. Hindi naman siguro totoo yung hinala mo. Dahil hindi naman siya naliligaw sa iyo, di ba? Oo nga, pero sa mga kilos niya, may pagtingin siya sa akin at nainggit siya sa aming dalawa ni Angelo. Pabayaan mo na lang siya, Iha. Basta wala siyang masamang ginagawa. Ewan ko, parang ibang pakiramdam ko sa kanya. Sa tingin lang niya sa amin ni Angelo naiinis na siya. Buti na lang kanyo at hindi kami nilapitan. Huwag ka nang problema, Iha. May kinuha na akong bodyguard mo na magtatanggol sa iyo kung may tangka siyang masama sa iyo. Kaya ngayon, Iha, relax ka lang. Ano, Angelo? May resulta na ba dyan sa nililigawan mo? Naipagtapat mo na bang nararamdaman mo? Hindi pa ako nagtapat, Itay. Dahil bagong kakilala ko lang siya. Baka may masabi siya sa akin. Nako, baka may karibal ka riyan. Maunahan ka pa. Kaya kung gusto mo ay tuturuan kita para madali mong mapasagot ang babaeng niligawan mo. Ano, gusto mo ba?
Huwag na po, Itay. Ako nang bahala sa kanya. Alam ko nang gagawin ko. Uy, ganun ba? May akala ko hindi mo kayang sabihin yung nararamdaman mo, kaya tuturuan kita sana para mapasagot mo yung babaeng gusto mo. Hindi na po kailangan, Itay. Dahil malapit na ang loob niya sa akin. Baka hinihintay lang niya na magtapat ako. Sa kanya ako sasagutin. Kung ganyan din lang dapat sa lalong magaling panahon, sabihin mo na. Yung nararamdaman mo. Alam mo, huwag kang magpakakampante dahil baka maulan ka pa ng iba. Opo, Itay. Talagang magtatapat na ako sa kanya para malaman na niya na may gusto ako sa kanya. At alam kong mayroon din siyang nararamdaman para sa akin. Oh, bakit ka pumunta rito? Ano bang kailangan mo? Di ba may usapan na tayo na wag mo na akong lalapitan? Huwag ka sana magagalit, Berna. Alam ko naman na maling ginagawa ko pero hindi na mauulit yun. Gusto ko lang kasi na magkaibigan tayong dalawa. Di ko pa alam. Kaya wag mo akong istorbuhin dito dahil may trabaho ako. Berna, pwede ba kitang anyayahan na sumabay ka sa akin ng kumain para magkakwentuhan naman tayo? Hindi pwede. Dahil hindi ako pwedeng umalis dito sa may kaha. Paano kung may magbabayad? Di ba may kapalit ka naman? Anong oras ba si darating? Kahit maghintay ako, makakasabay lang kitang kumain ngayon. Ano? Magbibigyan mo ba ako? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? May trabaho ako. Hindi mo ba nakikita? Basta, hindi pwedeng sumabay sa'yo sa pagkain dahil may kasabay akong kakain mamayang tanghalian. May tatanungin sana ako sa'yo. May relasyon na ba kayo ng lalaki yun na kasabay mo kumakain? Wala pa. Pero may plano na akong sagutin siya sa ibang araw kasi siya ang mahal ko. Kaya sana maunawaan mo kung may balak kang ligawan ako. Hindi pwede dahil may mahal na ako. Oh, nandun na para siya, Parating na siya. Oh, sige. Nandyan na yung karilyebo ko. Sige, diyan ka na. Berna, sino yung lalaking kausap mo kanina? Parang may sinasabi siya sa'yo. Yun ang lalaking namimilit sa akin noon na isasama niya ako. Pero tinulungan ako ng pulis na nagronda noon. Ano raw bang kailangan niya? Bakit siya lumapit sa'yo? Ang gusto niya, makisabay daw ako na kumain ng tanghalian. Pero hindi pwede ka ako dahil kasabay nga kita. At tinanong pa kung naliligaw ka sa akin. Ha? Ano naman ang sinabi mo sa kanya? Sinabi mo na wala tayong relasyon? Kwan, sinabi ko na hindi pa kita sinasagot. Pero malapit na ka ako. Malapit na ka akong magkaroon tayo ng relasyon. Bakit mo sinabi sa kanya yun? Hindi kaya siya magtampo? Baka may gagawin siyang masama? Alam mo, Angelo, hindi gusto ang pag-uugali. Mayabang, akala niya maakit ako sa kagwapuhan niya. Ang tinitignan ko ay yung mabuting ugali ng isang lalaki. Amado,
Tinuruan mo na ba si Angelo kung paano siya manligaw sa babae? Bay, sinabi ko na yun sa kanya. Pero siya na raw ang bahala. Alam niya yung gagawin niya. May alam siyang diskarte siguro may iba. Ay, ganun ba? Eh, di mabuti naman kung ganoon para magkaroon na siya ng nobya at hindi na siya pintasan ng ibang tao na takot siya sa babae. At palagay ko, ay hindi rin siya mabibigo dahil mabait naman at may respeto sa kapwa. O di, hintayin natin kung totoo yung sinasabi niya na kaya niyang maligaw. Pero sa palagay ko nahihirapan siya dahil alam mo na, ngayon lang siya manliligaw sa ibang babae at bagong kakilala pa. Ano ba naman si Angelo? Parang makaluma ang alam na diskarte eh. Hindi na uso yung patatagalin pa bago manligaw. Eh paano kung may karibal siya o di naunahan pa siya? Ay, hayaan mo lang yung anak mo. Alam yung ginagawa niya, huwag mo siyang pakialaman. Minamadali mo siya Pasasan ba't magkakaroon din niya ng nobya? Eh, sa bagay. Eh, nako, bahala na nga kayong mag-ama. At sana, mapasagot na niya ang kanyang nililigawan. Nako, mameng, huwag ka mag-alala. Abay, alam ko na kayang-kaya ng anak mo yan. Huwag mo lang madaliin dahil darating din tayo dyan na magkaroon ng asawa yung anak mo. Bay, matanda na yan. Alam na niya ang kanyang ginagawa. At alam ko na kayang-kaya na ni Angelo na mapasagot ang kanyang babaeng gusto. Hindi magtatagal. Magkakaroon na tayo ng marugang. Berna, nakita ko yung lalaking kasabay mong kumain kahapon. Siya ba ang lalaking nagtatrabaho dyan sa dating gusali? Opo, Mami. At isa siyang supervisor ng kumpanya nila. At ang sabi niya sa akin, naging maswerte raw siya nung makilala niya ako. Teka. Daliligaw na ba siya sa iyo? At may relasyon na kayo? Hindi pa nga, Mami. Pero pinapakita naman niya na talagang minamahal niya ako. Sige. Wala na akong sinabi. Pero mag-iingat ka, Iha. Huwag kang basta papayag kung may hihilingin siya sa iyo. Oo naman, Mami. At saka wala pa kaming relasyon. Kaya hindi ko problema yan. Ang alam ko, hindi magtatagal, magtatapat na yun ng pag-ibig. Dahil nakita niya si Rodel kahapon. At niyaya niya akong makisabay sa kanya na kumain. Ano? Ang kapal naman ng mukha ng lalaking yon na lumapit pa sa iyo, samantalang may ginawa siyang kasalanan. Oo nga po alam niyo, nakita niya kami ni Angelo kahapon na kumain. At gusto rin niyang pagbigyan ko siya, nasabayan ko siyang kumain ng tanghalian. At pinagbigyan mo ba siya sa gusto niya? Pagka mamihasa, kung mga ang hiling niya ay pinagbibigyan ko. Hindi po, dahil may usapan na kami ni Angelo na sabay kami ulit kahapon. Kaya umalis na malungkot yung lalaki. Pero alam ko na masakit ang loob niya. Pero mag-ingat kayo, Iha. Baka kung ano pa ang maisipang gawin dahil tinanggihan mo siya. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Berna, salamat at pinaunlakan mo ang anyaya ko sa'yo na mamasyal tayo sa park. Oo naman.
Dahil hindi ako nakakapasyal mula nang nagkaroon ako ng trabaho doon sa restaurant eh. Teka, matagal ka na bang nagtatrabaho doon? Hindi pa naman. 6 na buwan pa lang ako doon. At ang hirap ng maging kahera. Buti na lang kamo at may kapalit ako para hindi raw ako mainip kung maghapon ako doon. Ang bait para ng may-ari, no? Teka, sino bang may-ari ng restaurant na yun? Lagi ba siyang nandun? Wala siya doon. Mga hapon siya pumupunta para kunin ang kita ng restaurant. Berna, huwag ka sanang magagalit ha kung niyahe kita dito. Dahil may ipagtatapat ako sa'yo. Ha? Ano ba yung ipagtatapat mo? Sige, sabihin mo na. At makikinig ako sa'yo. Kuwan kasi, mula nang makita kita, hindi ka na nawala sa isipan ko at puso ko. Ikaw ang babaeng nagpatibok ng puso ko. Mahal kita, Berna. Sana maniwala ka sa akin. Ha? Angelo? Oh, friend, mabuti't nadalaw ka uli dito sa restaurant. Oh, kumusta na itay mo? Mabuti na ang kanilang kalagayan at lumabas na siya sa ospital. At maraming salamat sa tulong mo, friend. Kaya sa susunod na buwan ay sisimulan ko ng pagbabayad sa perang inutang ko sa iyo. Huwag kang magdali sa pagbabayad, friend. Kalalabas lang tatay mo. Ang gusto ko, gumaling siyang mabuti para hindi ka na magproblema. Ha? Naku, napakabuti mo talaga, friend. Malinis at busilak ang puso mo. At naiintindihan mo ang kalagayan ng itay ko. Siyempre naman, mahirap kaya yung may sakit ang mahal mo sa buhay. Kaya pagalingin mo munang mabuti ang tatay mo. Saka mo na ako bayaran. Total, hindi ko pa kailangan yung perang ibabayad mo sa akin. Teka, friend, may nahahalata ako, ha? Parang masaya ka. Hindi ka na naiinip dito sa iyong trabaho. Sabihin mo sa akin kung ano yung sikreto mo. Friend, nakilala ko na ang lalaking gusto kong makasama habang buhay dahil nagtapat na siya ng pag-ibig sa akin. At sa susunod na pagdalaw niya, sasagutin ko na siya. Ano? Buti ka pa, friend. Masaya ka na dahil may nagmamahal na sa iyo. Pero ako, maghihintay pa kung kailan darating yung magmamahal sa akin. Hihintayin ko ang lalaking yun dito. At isasagawa ko ng plano ko para hindi siya maging masaya. Hindi ako papayag na siya lang ay nagtagumpay sa babaeng pinakaibig ko. Ako ang dapat na makatuluyan ni Berna at hindi siya. Aalisin ko siya sa landas ko para wala ng problema. Akin ka lang, Berna. At walang sino mang makikinabang sa'yo. Teka, may dumarating. Siguro, siya na ito. Ihahanda ko yung baril ko. Isang bala lang ang lalaking yan. Kaya humanda ka. Papatayin kita. Si Angelo nga ba ang pinutukan ni Rodel?
Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Angelo dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.